Tropical storm Krising maintains its strength as it moves northwestward towards mainland Cagayan. Let's get more updates from Pag-asa weather specialist Dr. John Manalo. Doc John, thank you for joining us. Magandang umaga po. At magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Alright, kahapon, I think the other day, nag-usap tayo about yung updates, Krising. So today, where is the center of Krising and ano yung mga areas mostly affected? Kaninang 7 ng umaga ay huli po nating namataan itong si Bagyong Krising sa 250 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Medyo papalapit na po ito. At yung mga maaapektuhan po ay yung mga nakataas na sa Tropical Cyclone Signal Warning number 2. Kasama po dyan yung probinsya ng Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, northern and eastern portion ng Isabela, Apayao Province, northern portion ng Kalinga, the northern portion ng Abra, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Para lang klaro tayo, Sir John, ano pong oras yung what's the landfall forecast nitong Bagyong Krising? Opo, nakikita po natin na mamayang hapon or gabi ay magla-landfall na itong si Krising at bahagyang umakyat po yung track niya at medyo dun na siya sa Babuyan Island favorable. Pero ang magandang balita po ay hindi na ito mag-i-intensify bago mag-landfall. Ina-expect natin ng mga previous forecast natin na pwede itong maging severe tropical storm bago mag-landfall. Pero dahil sa unfavorable condition na mag-develop pa siya, ay nananatili itong tropical storm at nakataas lang sa signal number 2 at hindi na tayo mag-3 sa mga susunod na pag-passage nito. John, aside from yung nabanggit mong areas na kung saan may epekto ang Bagyong Krising, no? Meron ba siyang indirect effect sa ibang parte ng bansa? Opo, Sir Angelo, mahalaga na mabanggit po natin yan kasi merong yung ikot po ng bagyo ay pa-counterclockwise. Kaya yung sa baba niya, yung southwesterly winds na galing sa habagat, mas napapalakas po nito yung pool na yon o yung hatak na yon. At dahil po doon ay nagkakaroon tayo ng mga kaulapan at mga pagulan dito sa western part ng ating bansa. So asahan natin na may mga pagulan pa rin kasama yung Metro Manila at saka yung mga probinsya natin sa Central and Southern Luzon, even dito sa Western Visayas at ganoon din sa Zamboanga Peninsula. So para klaro lang, sa Metro Manila naman, parang rainfall ang babantayan natin dito? Opo, tama po yun. Rainfall po nadala ng habagat na pinalakas nitong si Bagyong Krising. So what kind of volume are we talking about? Nakikita po natin na posibleng makaranas tayo ng mga 50 to 100 millimeters, lalo na dun sa mga, meron po tayong weather advisory na tinatawag at dun po naka-indicate kung ano-ano yung mga ina-expect natin na amount ng rainfall. Ang mahalaga din po siguro ay maintindihan natin yung difference ng yellow, orange at saka red sa weather advisory natin. Kapag yellow po, 50 to 100 millimeters, ay posible yung mga localized floodings, yung mga specific area ng mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas. Sa orange naman po, posible na yung multiple na mga floodings. Pero sa red, ito na yung 200 millimeters and above, so widespread na ng mga pagbaha yung posible natin na ma-experience. And just to clarify as well, Sir John, kanina nga nabanggit mo, kapag nag-landfall itong si Typhoon Krising, hindi na siya mag-intensify. Pero meron bang posibilidad, katulad ng ibang mga bagyo before, na matunaw ito along the way or wala na? Siguro yung magiging kabawasan na lang sa development niya, yung inaasahan natin na hindi siya matutunaw, magtutuloy-tuloy po siya, pero yung intensity bago ito mag-landfall, yung naging advantage, hindi na siya nag-intensify bago mag-landfall. Kailan aalis sa Philippine Area of Responsibility itong Typhoon Krising? Sa Sabado po ng hapon or gabi, at habang papaalis po siya, inote din natin na posible pa rin yung development niya na maging severe tropical storm. Meron ba tayong mga minamataan pang weather disturbances outside Philippine Area of Responsibility na maaaring pumasok sa atin? Sa ngayon po ay wala. Ang mas tinitignan po natin, pagkatapos nitong si Bagyong Krising, may cloud clusters na naman na namumuo sa eastern part ng ating bansa. At tinitignan natin kasi medyo malaki po yung chance na magkaroon tayo ng circulation dito. At kaya monitor po natin ito at sumubaybay po tayo sa susunod na mga updates ng Pag-asa. Lastly, siguro gale warning and other warning sa mga coastal areas natin, Sir John.
Opo, bukod po sa gale warning ay meron din tayong tinaas na storm surge o yung tinatawag natin na daluyong. Ito yung babala natin dahil, by the way, if I may share po, yung storm surge ay yung taas ng alon na dala ng mga bagyo. Iba po ito sa tsunami, yung tsunami naman ay dala dahil sa earthquake. At yung babala natin sa storm surge ay maaaring umabot ng 2 meters yung nasa coastal yung level ng tubig o yung alon sa coastal areas. Kaya kung nakatira po tayo sa baybayin ng mga probinsya natin sa northern part ng Luzon, ay iwasan po muna natin o lumayo po muna tayo sa ating mga kabahayan at iwasan natin na maglayag, lalo na kung maliit yung sasakyan na pandagat natin. May nakataas din po tayo na gale warning dito, kaya iwasan din natin na mangisda muna at pumalaot. Alright, thank you for that. Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo.